katumbas na salitang kalinangan, na may salitang ugat na linang, cultivate at linangin, to develop or to cultivate. Kaya ang kalinangan o kultura ay siyang lumilinang at humuhubog sa pag-iisip, pag-uugali at gawain ng tao. Ang ating mga paniniwala, kaugalian, gawain at maging ang ating mga desisyon sa araw-araw ay hinuhubog ng kulturang ating kinalakihan. Ang teksto ay nagpapahiwatig na ang wika ay hindi lamang isang kasangkapan para sa komunikasyon, kundi isa ring mahalagang tagapagpahayag at tagapag-ingat ng isang kultura. Ayon kay Zeus Salazar, walang kultura na hiwalay sa wika, dahil ang wika mismo ang siyang nagbibigay buhay, humuhubog at nagpapalalim ng diwa ng isang kultura. Ang patuloy na pagbabago ng kultura ay isang patunay na ito ay nabubuhay at umaangkop sa pangangailangan ng lipunan. Ano ngayon ang kultura? Ang kultura ay nagpapakilala kung sino at ano tayo. Ito ang umiimpluwensya sa ating kaalaman, paniniwala at value. Ito ang nagbibigay kahulugan at nagdedetermina sa paraan ng ating pag-iisip, damdamin at pag-uugali. Learn or natutunan. Ang tao ay sinilang at pinalagaan ng mga magulang at kung paano siya inalagaan, pinakain, pinaliguan, pinadamit at iba pa ay isang proseso ng kulturang natutunan na nagsimula sa pagkatuto sa kultura ng pamilyang kinakabilangan niya. Ang prosesong ito ay magpapatuloy sa buong buhay sa pakikihalubilo ng tao sa kultura ng kaniyang pamilya at iba pang kultura. Ang tao ay natuto ng kultura sa pamamagitan ng dalawang pangunahing proseso: enculturation at socialization. Ang enculturation ay ang pagsama-sama o pag-angkop ng isang tao sa bagong kultura kung saan natuto siya ng wika, gawi at paniniwala. Minsan ay mas mahusay pa kaysa mga orihinal na kasapi ng kulturang iyon. Ang halimbawa nito ay isang Amerikano na lumaki sa Pilipinas at natutong magsalita ng Pilipino at sumunod sa kaugalian ng mga Pilipino. Pangalawa ay socialization. Ang socialization naman ay ang pangkalahatang proseso ng pagkatuto ng mga tuntunin at papel ng iba't ibang tao sa lipunan, tulad ng pagiging magulang, estudyante o guro. Ang halimbawa ng socialization ay sa pamilya, isang bata na tinuturuan ng kanyang magulang kung paano gumamit ng po at upo kapag nakikipag-usap. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga po pala si Kanilaw A. Dapong at ang ating tatalakayin ngayon ay ang pangalawang katangian ng kultura. Ito ay ang culture is shared or ang kultura ay ibinabahagi. Ano nga ba ito? Ang ibinabahagi ng kultura ay nagbubuklod ng mga tao bilang isang pagkakilanlan ng kanilang pangkat. Sa ganitong paraan ay natututo ang tao para mamuhay ng maunlad at may alam para maipagpatuloy ang mahusay at matiwasay na pagsalamuhan niya sa kanyang kapwa. Pangalawa, ang katangian ng kultura ay nagsasabi na ang mga ibinabahaging aspeto ng kultura ay nagbubuklod sa mga tao bilang isang pagkakakilanlan ng kanilang pangkat. Sa madaling salita, ito ay ang mga kaugalian, paniniwala, tradisyon at sining na pinagsasaluhan ng isang grupo ng mga tao na nagpapakilala sa kanila bilang isang komunidad o lipunan. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kultura, natuto ang mga tao kung paano mamuhay ng maayos at may alam para maipagpatuloy ang mahusay at matiwasay na pakikipagsalamuhan niya sa kaniyang kapwa. Halimbawa, tradisyonal na sayaw at musika. Ang pagsasagawa ng tradisyonal na sayaw at musika ay nagpapakita ng ibinabahaging kultura. Dahil ang mga sayaw at musika ay may dalang kwento, paniniwala at tradisyon ng isang pangkat. Halimbawa ay ang pagsayaw ng tinikling.
Sa Pilipinas, ito ay nagpapakita ng liksi at pagkakaisa ng mga Pilipino. Kabuuan, ang ibinabahaging kultura ay isang mahalagang salik sa pagbubuklod ng mga tao at pagpapanatili ng kapayapaan at pagkakaisa ng isang komunidad. At ang pag-unawa at ang pagpapahalaga sa ibinabahagi ng kultura ay mahalaga para sa pagsulong ng maayos at matiwasay na lipunan. Kaya naman, huwag ikahiyang ibahagi ang kultura, lalo-lalo na sa bagong henerasyon, nang sa ganon ay magpatuloy lamang ang matiwasay at maayos na lipunan. Yun lamang po at maraming salamat. Ang ikatlong katangian ng kultura naman ay ang culture is adaptation or naa-adapt. Ang kultura ay nag-a-accommodate ng kapaligiran nagkukondisyon sa isang tao sa likas o teknolohikal na resources. Halimbawa, ang mga Eskimo ay nakatira sa isang napakalamig, may snow at yelong lugar. Sila ay nabubuhay ng normal sa ganitong kalamig na kapaligiran, samantalang ang ganitong sitwasyon ay imposible sa mga Pilipino na sanay naman sa mainit at katamtamang lamig na panahon. Ang kultura ay paraan ng pamumuhay ng mga tao. Bahagi nito ang pananamit, pagkain, tirahan at iba pa. Pero alam niyo ba na ang kultura ay nagbabago batay sa kung saan nakatira ang mga tao? Tinatawag ito ang culture as adaptation. Ibig sabihin, nag-aangkop o mamaayon tayo sa ating kapaligiran para mabuhay ng mas maayos, gaya ng halimbawa kanina sa Arctic. Sobrang lamig at puro yelo. Tayo naman dito sa Pinas ay mainit ang klima kaya nagsusuot tayo ng manipis at preskong damit. Kaya kung mapapansin ninyo, ang kultura ay hindi lang basta tradisyon o nakasanayan. Nagbabago ito batay sa ating kapaligiran kapag mainit ang lugar o maangkop tayo sa init. Kapag malamig naman, iba ang paraan ng pamumuhay. Ito ang tinatawag na culture as adaptation. Ang kultura ay isang dinamikong sistema. Ibig sabihin, ito ay patuloy na nagbabago. Depende sa panahon, teknolohiya at interaksyon ng mga tao. Tulad ng wika, may mga aspeto ng kultura na mabilis magbago, gaya ng fashion at musika. Habang may ibang bahagi na mabagal o halos hindi nagbabago, gaya ng mga tradisyonal na paniniwala at kaugalian. Halimbawa, sa larangan ng komunikasyon, noon ay karaniwan ang paggamit ng sulat kamay o telegrama upang maghatid ng mensahe. Ngayon, dahil sa pag-unlad ng teknolohiya, ginagamit na natin ang cellphone, email at social media para mas mabilis at mas epektibong komunikasyon. Manifestasyon ng kultura. Ang kultura ay naipapakita sa maraming paraan, sa pamamagitan ng sosyal na institusyon, karanasan sa pamumuhay, at ang katuparan ng individual sa psikolohikal at basic na pangangailangan niya. Sa araw-araw nating pamumuhay ay nasisinag ang ilang manifestasyon ng kultura. Ang manifestasyon ng kultura naman ay ang iba't ibang paraan kung paano na ipapakita, na ipapapasa, na isa sa buhay at na ipapahayag ng tao ang kanilang kultura. Ito ay makikita sa bawat tradisyon, wika, paniniwala, kaugalian at ibang aspekto sa pang-araw-araw na buhay. Una ay ang value. Tumutukoy ito sa kung ano ang karapat-dapat at nakakabuting ugaliin. Ito ay naiimpluwensya ng prestige o kapangyarihan, status, pride, family loyalty, love of country, religious belief, and honor. Ang status symbol ay magkakaiba sa iba't ibang kultura. Halimbawa, ang pagmamano sa kamay ng mga Pilipino sa mga nakakatanda sa kanila, lalo na sa kanilang mga magulang, ay palatandaan ng paggalang na hindi nakikita sa ibang banyagang kultura. Ang pagsasabi ng po at opo sa Tagalog at manang o manong sa Visayan ay isang kahangahangang value na tanda pa rin ng paggalang. Ang value ay isang pinakamahalagang aspekto ng kultura dahil ito ay nagpapakita ng paniniwala, prinsipyo at pag-uugali na itinuturing na mahalaga sa isang lipunan. Isa sa mga pangunahing pagpapahalagang Pilipino ay ang paggalang sa mga nakakatanda at ito ay naipapakita sa iba't ibang paraan tulad na lamang ng pagmamano, paggamit ng po at opo at manang o manong sa mga Bisaya. Sa ibang mga kultura naman ay iba ang kanilang mga pamamaraan sa pagpapakita ng pagpapahalaga at paggalang sa mga nakakatanda.
Tulad na lamang ng sa Korea at sa Japan, na ipapakita nila ang kanilang pagpapahalaga sa mga matatanda sa pamamagitan ng pagyuko. Ako po si Sheila James Pabilionia Pipito na nag-uulat ngayon, at ang aking iuulat ngayon ay ang di-verbal na komunikasyon. Ang kahulugan ng aksyon at ekspresyon ay naglalarawan ng konteksto ng kultura. Ang pagkikipagkamay, pagsaludo, paghalik sa bibig sa harapan ng maraming tao na walang kiyeme ay nagpapakita ng pagkakaiba sa kultura. Halimbawa, paghawak ng kamay. Sa kultura nating Pilipino, ang pagmamano o paghahawak sa kamay ng nakakatanda ay isang tradisyonal na galang at pagpapakita ng respeto. Ang di-verbal na komunikasyon ay may malalim na ugat sa kultura at may malaking epekto sa kung paano tayo nakikipag-ugnayan at nauunawaan ang isa't isa sa ating lipunan. At yun lang po, ma'am. Maraming salamat.